Magandang araw po mga ka-stroke. Ayan, for today's video ay another episode po ng pagpapalakas sa ating affected leg na tinamaan ng stroke. So, samahan niyo po ako hanggang sa uli. At ito po ay napaka-epektibo rin na exercise para mapalakas at mapatibay ang pagtindig ng ating affected leg. So, samahan niyo ako hanggang sa uli. At bago ko po ipakita yan, ay tayo po muna ay mag-subscribe sa ating channel na Dagsman yan. Ayan, lalo kung bago ka pa lang po sa aking channel. At yun na rin pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. So, samahan niyo ako hanggang sa uli ha. Alright! So guys, mapapansin nyo, meron tayong walker. Ayan, kailangan po natin gumamit ng walker. Ayan, para sa pag-alalay. Unang step po, ay ito pong mayroong itim sa ilalim. Yan po ang ating tinamaan ng stroke. So, ang gagawin po natin ay hakbang siya na para forward. Ayan. Ganyan po. Tapos po, hilahin natin ng pabalik. Ayan. Ayan, ganyan po. Tandaan. Ayan, papunta sa harap. Tapos hila, papunta sa likod. Tapos angat ulit. Ayan. Pwede po natin gawin yan ng 10 repetition. Ayan. Kung hindi man masyadong kaya pa, ay pwede pong 5. Ayan. Ayan po, isa sa magpapagaan ng ating paa. Ayan. O, bilangan natin ha. Ganito po. 1, hila. 2, hila. 3. Yan. 4. And 5. Alright. Ganun po. Ang next po, ay itataas po natin yung paa na malakas. Tapos maiwanan po itong affected leg. Parang ganito po. Ayan. Tataas po natin ganyan. Ayan. Ayan. Pwede po yan 5 minutes o 1 minute. Ayan. O matagal na yan. Basta po matagal siyang ganyan. Yung mga awit siya. Ganyan po kasi ang ginawa ko para lumakas siya. Ayan. Pwedeng 5 minutes, pwedeng 2 minutes, hanggang sa kayo mga awit. Ayan. At yan po ay sa araw-araw po natin gagawin yan. Ayan po ay makakapagbigay ng lakas. Ayan, so ganun po. Ayan, ayan. Nakababad siya, nakababad. Para bang putol ng paa, isa lang ang nakatuntong. Pero yung nakatuntong, ayun po ang affected leg. Ayan. Ganyan po, oh. Ayan. Tapos sunod, ay dahan-dahan po natin siyang i-squat. Siya rin po lang mag-isa. Ayan, nakaganyan po. Dahan-dahan po tayong bababa. Ayan. Nakaangat po. Ayan, isa lang. Ayan. Taas-taas. Ayan. Pwede rin po natin bilangin yan. Hanggang 5. Ayan. Parang ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pwede po nating umalalay dito ang kamay. Dito po. Ayan. Pagka hindi po masyadong mabuhat ng
affected leg na may taas na ganyan, pwede pong tulungan ng arm. Ayan, ganyan po. Ayan. At yun po sa araw-araw natin gagawin, ay mararamdaman nyo po ang unti-unti niya paggaan at maalumang ilakad. Sunod naman po natin gagawin ay dito po kung meron po kayong baitang ng hagdan, yung hindi naman siya masyado mataas. Ganito po, itatas po natin yung affected. Tapos tatas po tayo ganyan. Ayan, pabalik-balik lang po. Ayan, ganyan. Pwede po natin bilangan ng 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Mas maganda kung may hawakan na ganito para nakakahawak kayo. Pag nagawa nyo po yung mga exercise na yun, ay mararamdaman nyo po ang pagganang inyo pa at maililikuan nyo na rin po ganyan ang paglalakad. Ayan. Kaya-kaya nyo na rin po yung ilakad na ganyan. Yung po mga pinakita ko ang exercises sa inyo sa paa, ayun po ay para lumakas. Para makatayo siya at may tuntun nyo na siya mag-isa. Yun, ganun pa. Madali siyang ihakbang at nagpapatibay din ng balance eh. Pag nabigyan siya ng lakas, tatamaan siya kasi sa kanya. Target niya ay ang tuhod, ang ankle, at ang hita. Yun po. Pero, ang isa rin po sa nagpalakas at nagpabili sa akin pa, ay yung pong bike na parang pedal siya, pedal. Yung ginagamit ko pong parang, ewan ko po ang tawag doon, basta pedal siya eh. Yun. Na meron din po siyang adjustan, electric po siya. Ayan, medyo may kamahalan po yun, pero meron din po tayong solusyon yan. Ayan. Pwede po itong gamitin natin. Ayan, ganito po. Ayan. Ayan, ito po ay malaki na itutulong at pwede rin po itong makapag-exercise din sa kamay. Pwede rin po siya sa kamay. Ayan. Meron po niyan ako sa TikTok account ko po. Dagsmanian Flores din po pangalan. Tingnan nyo po sa akin yan, basket. Ayan, malaki po ang bagay yan sa pedal. Sa pagpapagaan din po ng paa. Ayan, so yung po mga exercise na yon ay gawin po din natin ng kahit every other day o every pagkatapos ng 2 araw, ganon. Basta hindi siya araw-araw na para may pahinga. Kasi meron tayong ibang routine para sa exercises para sa kamay. Basta yung lahat ng mga pinakikita kong exercises ay huwag niyo pong pagsasawaan gawin. Gawin niyo po ng gawin yan at talaga namang yan na may dudulot na maganda. Sapagkat yan po ay experience ko na. Talagang dinanas ko po yan at nung una po medyo ako nainip din pero unti-unti nararamdaman ko rin na parang nagagamit ko na yung kamay ko, gumagaan pati yung paa ko, unti-unti na rin umaayos ang lakad ko. Ayan, dahil yan sa mga exercises na pinakita ko. At yun po ay talagang hindi man siya sa loob ng 1 linggo ay dire-diretso, syempre may pahinga rin. Ginagawa ko rin po yung every other day, halimbawa sa paa, katulad ng pinakita kong exercise, hindi naman natin siya pwedeng gawin ng araw-araw kasi mape-persa ang muscle niya. At saka madali na tayo mapagod tayo mga na-stroke. Ginagawa ko yun every other day o mga 2 araw, tapos may pahinga, lagi siyang may pahinga. Pero pagka naipahinga ko naman ng paa, halimbawa nag-exercise ako ngayon ng paa, kinabukasan naman ay kamay naman, ganon. Pahinga naman ng paa, kamay naman ang aking ine-exercise. Ganon po ang gawin natin. At saka pati po sa daliri, ayan, ang daliri po talaga kailangan araw-araw. Kasi po medyo talagang gamit na gamit siya Siya po talagang Pero yung paa, hindi man siya araw-araw. Basta palagi mo siyang ginagawa sa loob na isang linggo, nakakailang beses mo siyang ginagawa. Ay doon mo mararamdaman. Yung sa una-una, mabigat. Ayan, mahirap. Mas maganda nga yung may nararamdaman kang hirap. Tapos habang tumatagal, yung sakit niya, yung bigat niya, ay unti-unti nang gumagaan. Tapos sa sakit niya, unti-unti nababawasan. Ibig sabihin noon
lumalakas na ang iyong paa. At ganoon din sa kamay. So, dapat talaga ay tayo ay may motivation, ayan, at talagang matyaga ka mag-exercise at matibay ka maghintay. Yung talagang importante din yan. At kaya naman natin ginagawa mga exercise na yon ay para rin sa lagi siyang naigagalaw. Ang lagi kong sinasabi sa inyo, ang importante ay yung tinamaan sa atin ng stroke ay naigagalaw siya ng naigagalaw araw-araw. Ayan. So, yung po mga step lamang, mga exercise na pinakita ko, ayun po ay parang pinaka-ano lamang po yon. Pero at least naigagalaw at nababawasan ng sakit at ang bigat. Yun ang mahalaga doon. Kailangan magtiyaga ka at napakalaki po ng ating pag-asa talaga. Dahil ako po, nung una, parang nawalan ako ng pag-asa eh. Kasi, sa totoo lang po, isang taon ako nakaupo sa wheelchair. Tapos nung hindi na ako nag-wheelchair, kasi medyo yumabang na, nakakatayo na, pero hindi naman nakakalakad. May magdadalawang taon na, hindi pa ako nakalakad. Tapos yung kamay ko, hindi pa rin masyado na igagalaw. Eh, pinanood ko lang po yung mga exercise at saka yung mga therapy. Ay ako na rin po nagtuloy, nag-self-therapy. Pero nung ako po ay na-therapy, nagtanong-tanong din po ako ng mga step ng exercises. Ayan. Pero hindi po ako na-rehab. Self-therapy lamang po ang aking ginawa. Ayan. At may naidulot ng mga maganda. So sana po kayo ay ganun din para maging matibay ang inyong makapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo. Ayan. So sana maging okay din lahat kasi lahat naman ng pagsubok ay alam naman natin kaya natin at talagang darating din ang ating inaasahang araw. Yun lang naman talaga ang ating kumalya. Makalakad ka, may galaw magamit mo na kamay mo sa normal na pamumuhay. Ayan, tsaka yung makabalik ka sa work, diba? So, tiyaga lamang talaga at huwag kang mag-iisip ng talo. Huwag kang mag-iisip ng negativity. Isipin mo lagi, always think positive talaga. Dahil tutulungan tayo ng Diyos, nasa atin naman ang gawa, tutulungan din natin ang ating sarili. So, yun po muna aking masasabi ngayong vlog na ito. So, maraming salamat po sa panonood at lagi po natin tatandaan, ikaw, ako, tayong lahat, mga na-stroke, ay tayo ay gagaling, lalakas, at titigas ang katawan. So maraming salamat po and I love you all.